Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mga kaibigan, one of the best tour guide Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At syempre po tayo ay sabayang napapakinggan at napapanood sa ating pong live streaming sa FB. At sa mga nanonood po sa atin sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chat room. Maaari pong i-type ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal.
Samantala sa mga nakikinig po sa himpilang DWBL, ang ating pong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text ay 0915-7070625. Nag-iba na po ang ihip ng hangin, mga kaibigan. Para kay Presidente Duterte. Ngayon po, maninindigan daw siya, mga kaibigan, laban po sa China. Wala stick, ha? Walanjo. Sa Tondo, merong walanjo, eh. Ewan ko kung meron pa ngayon noon. Titinda ng inihaw na manok. Walanjo. At alam nyo ba, mga kaibigan, katakot-takot na Facebook, fake account sa Facebook, ang tinanggal po ng FB, ng Facebook. Mga fake accounts. At ito'y na-trace sa China. Alam nyo ba kung para saan yung mga Facebook fake accounts na yan? Yan ay para siraan ang oposisyon, siraan ng mga pumupuna sa gobyerno, ngangalanan kang terorista. Bakit nila ginagawa ito? Para po, mga kaibigan, isulong ang pagtakbo raw ni Sara Duterte sa 2022 bilang presidente. Tang masama po, mga kaibigan, itong mahigit sa 100 fake accounts na ito. Alam nyo ba? Ito'y natunton sa PNP at military. Bukod pa ho yan dun sa Fujian. Madalit sabi, magkasabwat ano po, Incheck at saka AFP-PNP. Pero meron pong babala ang Facebook, mga kaibigan, na patuloy nilang pagtatatanggalin niya mga yan. Yung mga inihahanda na yan para sa 2022. Katakot-takot na paninira na naman ng ika nga po, nakaplano, pinaplansya. Laban sa mga makakatunggali ng Manchurian candidates. Nagtaka pa raw yata si Anyo. Asan daw katibayan? Ano? Ano yan? Walang IP address. Kaya nga natuntun eh. Kinakaila eh. Bueno, dyan pa lang ho mga kaibigan. Marami na tayong pag-uusapan dyan eh, ha? At ito raw mga hotel, businesses, makikinabang daw yan dun sa Manila Bay White Sand Project. Ang sabi ni Isko Moreno, si Yorme, puro kayo yabang. Makikinabang. Kayo lang ang nakinabang dyan. Sagutin mo, ikaw ba nagpahakot ng mga taong nagpunta ron? Paano yan? Yung contact tracing yan. Di ho ba? Di pa pumuputok. Siyempre, tatanungin ba sa ospital, magpagtatapat ba ng mga yun? Di ba? Di natin alam kung ilan ang nagkaroon dyan ng COVID. Pero yung nagkaroon ng pera, marami. Sa mga nagpasinaya ron. Ngayon ho, yung Manila Bay, tinatambak bukod sa bukod sa nangingitim na, di ba? Kasi humulas eh. Inanod na ng tubig, mga kaibigan. So, kailangan na naman nilang tagpian. Ito'y administrasyon ng puro tagpi. Tagpi rito, tagpi ron. Ang ginagawa ngayon naglalagay ng mga sandbags.
mga sako na may lamang buhangin din. Para hindi raw humulas yung tubig. Yung dolomite. Mawalang hiya kayo talaga. Ang kakapal ng mukha nyo. Umuhulas na eh. Tapos sasabihin mo, mabibinipisyo yan, mga hotel, business, negosyo. Migil-tigil ka na nga, Yorme. Lawa ka, lawa. Doon na lang kami sa Ronme. Ayaw namin sa Yorme. Nalawa. Gusto namin doon sa Ronme. Bueno, mga kaibigan, yan po ating mga pag-uusapan ngayon. Ilan po yan sa mga pag-uusapan natin. Akalain ninyo, itong si Presidente Duterte, stuntman din. Bumaliktad na kunyari sa salita niya. Ito'y naganap dun sa yung video conferencing ng United Nations General Assembly. Naka-attend ho siya. Kasi hindi siya pupunta ro sa UN. Mga kaibigan, sa video lang, inimbok niya raw, giniit daw po itong Philippines Arbitral Victory, yung panalo ng Pilipinas sa ano yan doon sa ano tawag mo rito sa The Hague, di ba ho? Na tayo kinatigan doon po sa teritoryo na kinikilalang sa atin po yan. At ang katumbaso nun sinasabi illegal, di ba? Yung pong pananakop doon ng bansang China, Sa kanya pong statement, mga kaibigan, dito sa 75th session of the ano yan, United Nations General Assembly, kahapon. Mga kaibigan, sinabi ni Presidente Duterte raw, na ang commitment ng ating bansa sa South China Sea ay in accordance with the UN Convention on Law of the Sea of the Land of the Sea and the 2016 Arbitral Award. Ayan po mga kaibigan. Ibig sabihin ngayon, kumikilala na siya. Samantalang sa mga nakaraan, sabi niya, tayo'y probinsya ng China, di ba? Commitment niya na yan na gawing probinsya tayo ng China. Total naman daw, mayaman yung China. Maraming pera. Ngayon, dahil United Nation yan, at saka yung United Nation, pagkatapos niyang murahin, di ba? Ngayon, ito namang statement niya na ito, ay wine-welcome nitong dating Foreign Affairs Secretary na si Albert Del Rosario, na silang nanguna sa Pilipinas doon po sa arbitration nung yan po ay nagkakaroon ng pagdinig, mga kaibigan. At wine-welcome daw nila yung paggiit ni Presidente Duterte sa landmark ruling ng doon sa The Hague, mga kaibigan, sa UNCLOS. Ito yung UNCLOS, yung UN Convention on the Law of the Sea. We hope, sabi ni Del Rosario, we can get the support of other countries so the arbitral award will be raised more emphatically next year. Mga kaibigan tayo na nga lang ang hindi nag-a-assert ng ating karapatan, ng ating kasarinlan. Tayo na nga lang ang hindi nagigiit sa sarili nating kasarinlan.
sa loob ng mula po noong 2016 na maupo si Presidente Duterte. Tayo na lang ho eh. Ang katunayan, yung mga barko de gera ng iba't ibang bansa, nandyan na sa South China Sea, mga kaibigan. At ang kanilang dahilan kung bakit sila nandun, sapagkat iginigiit nila itong ruling na ito. Sa Pilipinas, anya yan. At saka yung ibang lugar na sinasakop din ng China, may mga bansang claimant din doon katulad ng Vietnam. Ang India meron din mga kaibigan Ang Indonesia meron din yan Ngayon, tayo na lang maliban dun sa mga bansa na sumusuporta sa atin, European countries, Australia, Amerika, tayo na lang ang wala dun. Tayo na lang ang hindi nag-a-assert, naggigiit ng ating kasarinlan, mga kaibigan, ng ating soberenya. Yun ang nakakahiya sa lahat. Ngayon, iba na sinasabi niya ngayon naninindigan daw siya doon sa sa ruling pabor sa atin, yan ang sabi naman ni Del Rosario, kailan daw makuha natin ng support. Bay, sinong hindi susuporta sa atin? Di ba? Lahat na nga nandyan Ito na lang bansa natin at itong Armed Forces of the Philippines of China na lang ang hindi, mga kaibigan. Sa pamumuno ng Commander-in-Chief na si Digong nyo. Ang sabi nitong si dating DFA Secretary, dapat ang susunod na maging hakbang dyan sa sinasabi na yan ni Pangulong Duterte, yung gawin niyang makatotohanan na ito. Yun ang susunod na hakbang. Hindi ba? Hindi pwedeng daldalang ito salita. Lalo na, kilalang kilala na si Presidente Duterte, wala na ngang credibility pagdating sa mga kanyang mga sinasabi, sapagkat ang kanyang sinasabi ay iba sa kanyang ginagawa. O kaya, pabago-bago siya ng kanyang mga sinasabi. Ang tawag doon, meron siyang credibility crisis maging sa mata ng international community. Sa akala nyo ba yung sinabi ni Presidente Duterte na yan ngayon siya naman naninindigan dito talaga? Akala nyo ba basta-basta tatanggapin yun ng mga ibang bansa, paniniwalaan kaagad ng ibang mga bansa yung sinasabi niya? Hindi uluko-luko yung mga yan. Yun na nga ang problema ng Pangulo ngayon mga kaibigan yung credibility crisis. Napakahirap ng pagtiwalaan. Lalo na ng mga bansa na nakikipaglaban para sa atin. Initiative nila lahat yan. Na walang suporta ng ating gobyerno na ang ipinagtatanggol mamamayan ng Pilipinas at bansang Pilipinas. Kahit hindi ako naniniwala dyan kay Presidente Duterte, yung sinasabi ni Albert Del Rosario na pagkatapos niyan, ang susunod na hakbang, ipakita. Ibig sabihin nun, ipakita ni Presidente Duterte na totoo yung sinasabi niya. Dahil kung meron pa siyang kredibilidad, sasabihin ba yun ni Albert Del Rosario, mga kaibigan? Hindi sasabihin yun. Pati ni Justice Carpio. Si Justice Carpio,
wine-welcome din yan. Siyempre, baka binibigyan nila ng benefit of the doubt. Oh. Pero kung ang isang leader kapani-paniwala, bakit magkakaroon ka ng benefit of the doubt? Hindi ba? Kasi for the past 4 years, wala akong sinabing nagkatotoo eh. Bukod sa wala nang sinabing nagkatotoo, mga kaibigan, abay, kabaliktaran pa ng kanyang mga sinasabi, yung nangyayari. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kinatuwa rin po ni Associate Justice o Retired Senior Associate Justice of the Supreme Court, Antonio Carpio, yung pong sinabi ni Presidente Duterte. I fervently hope, sabi niya, that this is the policy. Kita ninyo, umaasa siya na ito talagang magiging pulisiya ng Duterte administration na hindi natin nakita sa nakaraang 4 na taon. Ang napanood natin sa kanya pagmumurahin yung mga bansang kumampi sa atin dyan, yung United Nations, yung Canada, di ba? Amerika, mga kaibigan, at iba pang mga bansa na naiinsulto, mga kaibigan, di ba? Nananawagan siya ngayon sa mga Southeast Asian countries. Ito tsak na sasabihin ng mga gunggong na Dutertanings, ano pa gusto nyo? Ayan na, nagbago na ng pag-iisip. Kaya sila magbabago na rin siguro. Di ba? Parang troll talaga eh. Kung saan yung sinabi, doon sila lahat. Nung sa China, walang kumikibo, laban sa China, mga kaibigan. Ang sasabihin lang ngayon ganon. Siyempre, kami matagal lang naninindigan, di ba? Na dito tayo. Hindi tayo pwedeng kumampi dyan. Bastos yan, China. Tinawag mo pang kaibigan mo yan. Dinadamay mo pa kaming mga Pilipino. Sasabihin mo, kaibigan natin ang China. Hindi, kaibigan mo lang yan. Hindi namin. Bakit? Bastos yan eh. Meron ba ganyang kaibigan na yung interest mo niyuyurakan, dinadapurak, mga kaibigan? Kung kaibigan mo yan, mananatili ba yan dyan sa mga teritoryong inaangkin nila? Di siyempre, status ko, alis sila dyan. Di ba? Hanggang walang maliwanag na kasunduan. Yun ang kaibigan, mga kaibigan. Pero ito, kaibigan ba ang turing niya sa atin? Ikaw lang nagtuturing na kaibigan dyan eh. Kasi gusto mong maging protector mo. Di ba? Protection mo. At yan naman ikaw na rin na nagsabi niyan. Sinabihan mo yung Armed Forces of the Philippines na kapag may nagkudeta sa inyo, tatawagin ko China. Isipin mo yon, mga kaibigan? At ang daming video niyan, di ba? May tatanggi nyo ba yan? Sabi ho ni Justice Carpio, I fervently hope that this is the policy that the Duterte administration will implement across all levels in the protection of our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Paano mo nga namang pagtitiwalaan ang sinasabi? Ito nang matindi. Yung sinasabi niya ngayon na naninindigan siya na atin niyang Pilipinas kasi naninindigan ka, naniniwala ka, sinasabi mo ngayon, naniniwala ka rin sa ruling. Di ba? Sinasang-ayunan mo yung ruling. Mga kaibigan, dahil unang-una, interest natin, interest ng bansa at ng mamamayan yan.
Pero, lahat ng mga nangyayari, mga kaibigan, kabaliktaran. Halimbawa, yun na lang mga mangingisda natin dyan. Di ba, simula nung sakupin ng China, ayaw na tayong, yung mga mangingisda natin, hindi na makapangisda. Walang ginagawa ang gobyerno. Ilan na ang pininsala nila, ilan na ang namatay dyan. Di ba? Na mga sasakyang pandagat ng mga Pilipinong mangingisda. Dahil pinatay ng mga inchik, binangga yung mga sasakyan, maraming namatay dyan. Nag-invoke ba nag-assert ba ng sovereignty ang presidente at ang kanyang administration? Hindi. Yung mga protesta-protestang sinasabi nila, walang nangyari. Bakit? Moro-moro eh. O kunyari, poprotesta kami. Pero patuloy na, wala pang sagot yung mga protesta na inihahain nila, mga kaibigan, laban sa krimen ng incheck ng China sa ating mga mamamayan na makapangisda dyan, namatay. Wala pa resulta yung mga sinasabi nilang protesta. Patuloy ang magandang nila Di ba? Ang VIP treatment sa mga incheck. At ang mga mamamayan, ang mga Pilipino, walang kakampi. Isipin ninyo yan. Kung talaga totoo yan, sana nga totoo. Paano niyan patutunayan? Abay, mga kaibigan, ngayon niya pakita na kaibigan ng Pilipinas yan o kaibigan niya yan. Talagang kaibigan niya yan eh. May kaibigan ba yung incheck? Ang kaibigan niya, pera. Mga kaibigan, kwarta ang kaibigan niyan. Walang taong kaibigan yan. Alam naman ninyo, mga ugali niyan. Hindi ho ba? Mga kaibigan, patunayan mo. Ipa-deport mo lahat yung mga inchik dito. Bakit? Meron tayong policy. Binago ninyo eh. Tingnan mo, pati itong mga batas laban sa katiwalian. Binunutan na ng ngipin ni Martires eh. Ewan ko paano naging abogado ito. Hunghang na abogado, hungkag na abogado. Mga kaibigan, diba? Akalain ninyo eh. Ano raw? Pinatigil na raw yung lifestyle check. Gago! Diba? Laban sa corruption. Ba't mo'y patitigil yun? Yun nga ang paraan. Para mo malaman kung ang isang nasa gobyerno magnanakaw o hindi. Diba? Yung lifestyle check. Yun ang magpapatunay. Mag-iimbestiga. Kung anong klaseng pamumuhay meron yan. Kung ano mga ari-arian yan. Kung yan lahat tumutugma sa kanyang sweldo bilang isang public official. Di ba kamakailan lang nagkaroon ng desisyon ng Sandigan Bayan? Ginarnish, kinumpiska yung mga property nung dating Vice Mayor ng Maynila, mentor ni Yorme, na si dating Vice Mayor Danny Lacuna, tatay ni Vice Mayor Hani Lacuna, mga kaibigan. Hindi mo ba? Bakit natuklasan na marami itong ari-arian na hindi tumutugma o proportionate sa kanyang kinikita pati na ng kanyang pamilya? Pagsamahin man lahat, imposible nilang kitain. Ano tawag mo riyan? Ill-gotten wealth. Naimpok na kayamanan
sa masamang paraan. Mga kaibigan, napatunayan. Kaya, ipinag-utos ng Sandigan Bayan ang pagkumpiska sa mahigit na 9 milyong pisong halaga ng mga ari-ariang nakamal ni Danny Lacuna. Ang original nga nun 20 milyon Yung 9 milyon, siguro binigyan na rin ng luwag ng Sandigan Bayan, yung 9 milyon na lang ang pinakukumpiska. Paano nakumpiska yun? Dahil sa lifestyle check. Dahil sa salin na ayaw na ngayong ipinag-utos na nitong hindi ko malaman kung paano naging abogadong si Martires. Na hindi na makakakuha ng salin. Kaya nga natutuklasan yung mga lihim na kayamanan Di ba? Dahil sa salin, dahil sa lifestyle check. Mga kaibigan. So, pagkatapos yan. Yun nga, kasi pinagbawal yung salin, isipin ninyo, ilang araw, matapos itanong ng mga mamamahayag kung bakit 2 taon na mula pa noong 2018 hindi nagsasapubliko ng kanyang salin. Itong si Presidente Duterte. Pagkatapos kinu-question ni Martires, saan mo gagamitin na niya yung para siraan yung public official? Abay, wala tayong magagawa, batas yun Pagkatapos, ang sabi, dapat daw, ang dami raw butas nung Republic Act 6713. Kayo saksi malimit kung binabanggit yan. Mga kaibigan. Illogical daw yun. Wala raw sa logic yung mga ibang probisyon. Gago ka. Sino ka para questionin mo yung batas? Kaya ka nga inilagay dyan Kung ano yung mandate ninyo, abay, wala ka nang pakialam kung saan gagamitin yun. Public record dyan Di ba? At kaya yan, may kumukuha niyan, at kaya yan pinasasubmit para magkaroon ng transparency sa gobyerno. Yung mga nakaupo sa gobyerno, maging transparent. Sapagkat nabantad na ang publiko. Kaya nga pinagagawa yung mga batas na yan Sapagkat wala na mga kaibigan. Ang dami ng magnanakaw. Ngayon, para maging transparent, malaman kung ang mga public official ay hindi nagnanakaw. Malalaman mo dyan kung hindi nagnanakaw. Di ba? Sa salin. Dapat nga maging open sila dyan Di ba? Para lalo nilang patunayan sincero sila sa kanilang panunungkulan bilang mga public official. Sabihin yung kataranta. Ito dito sa sinasabi ni Presidente Duterte, okay walang masama. Di maganda nga, di ba? Kung maninindigan ka doon sa ruling ng UNCLOS, ng The Hague, mga kaibigan, na nakabase sa UNCLOS, mga kaibigan. Ano yan? Gawin mo yung inisyatibo. Ipakita mong totoo yan para ang taong bayan mag-rally sa likod mo. Di ba? Kung talagang totoo yan, kami ang susuporta sa iyo laban sa incheck. Mga kaibigan, di ba? Kasi hodang lumabas kami ng karsada. At ipahiya namin ang mga opisyal ng incheck dito sa Pilipinas. Para maghatid ng malakas na mensahe na hindi tayo papayag
na basta na lang aangkinin ang ating mga teritoryo. Hindi ba? Magkakaroon ka ng kakampi ngayon. I doubt na gagawin mo yan. Kasi para gawin mo yan, para makita ng sambayan ng Pilipino na totoo yan sinasabi mo. At kung totoo yan sinasabi mo, susuportahan ka namin dyan. Sapagkat ang pinag-uusapan na rito hindi na politika. Ang pinag-uusapan na rito ay kapakanan ng ating bansa at ng mamamayan. Kahit kumampi pa ang Armed Forces of the Philippines sa Incheck, wala kaming pakialam. Handa naming harapin at itaya ang aming mga sarili para ipaglaban ang ating bansa. Kung totoo yan sinasabi mo. Pero bago naming gawin yan, patunayan mo na totoo ang sinasabi mo. Ano dapat mong gawin? Pasara mo lahat yung pogo. Sapagkat yung mga yan, marami ng ebidensya na nagpapakitang ang mga inchik na nagpupunta rito ay mga sundalo ng China, ng People's Liberation Army ng China. Mga kaibigan, ipatapon mo palabas ng bansa at ibasura ninyo yung visa upon arrival para sa mga inchik. Kasi pinapasok ninyo eh. Paano kaming maniniwala? Pagkatapos may installation, binigyan nyo ninyo ng prangkisa, yung China, supported ng China na kumpanya, yun dito, ang mga construction company na nagsisipasok dito, ang ginagamit na puhunan ay pera ng gobyerno ng China. Anong katarantaduhan yan? Yan lahat ng yan, yung paninindigan mo. Ngayon na sinasabi mo, maninindigan ka sa desisyon. Nananatiling yan salita. Sapagkat lahat ng nakikita ay kabaliktaran ng sinabi mo ngayon. Ipatapon mo, pasara mo lahat ang pogo. Mga kaibigan, tinanin nyo ngayon, dahil dito sa kayabangan ni Roque, tsaka nito si Cayetano, si Caldero, tinuluyan na ng EU, European Union, na kansilahin yung pong pribileyo na nagpapalibre ng buwis sa mga produktong ating ini-export sa mga bansang kaanib ng European Union. Mga kaibigan, baka akala ninyo ganun lang yun. Ang epekto nun, hindi lamang mababawasan ang kita ng mga negosyo para pumasok ang dolyar dito sa Pilipinas. Hindi lang yun. Marami sa mga kababayan natin ang mawawala na ng trabaho. Mga kaibigan, sabi mo, itaya mo, 200,000, ba malaki yun? Kaya bang pakainin ng gobyerno yun? Kaya bang buhayin ng gobyerno yun kung mawawala ng trabaho yun? Hindi naman eh. Ano ba ikinagalit nila? Kasalanan ba nitong mga nag-i-export? Hindi naman nila kasalanan eh. Kasalanan ng mga nasa gobyerno natin. Katunayan, mayabang pa. Cayetano. Gulong daw. Ang mundo raw bilog. Mga kaibigan. Ibig sabihin, tayo, may sinabi pa eh. Tayo pa raw magdidikta eh. Darating ang panahon. Kailan panahon? Panahon nino?
Ito, mga nananaginip ng Technicolor. Kumbaga nga sa kwan sa mga mamamayan, ito mga Pilipino, hindi na nag-aalmusal to Pagkagising pa lang sa umaga, may kalaban na kagad Kalaban niya yung almusal Mga kaibigan Tapos ganyan kayo magsalita, mga hayop kayo. Di ba, yan kuwano, mga kaibigan, katarantaduang malaki. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi nga po may nagkasabihan na the proof of the pudding is in the eating. Tis to see is to believe. Di ba? Mga kaibigan, ito naman sila Lacson, sipsipang kagad. Galing ng presidente na. Hindi naman kayo nananawagan sa kanya Nagawin nyo yan Di ba? Para nang sa ganon, ito, di ba ito sila Del Rosario? Kasi sila humawak niyang kasong yan kasama si Associate Justice, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kasama yan Mga kaibigan sa mga nakipaglaban sa mga dumiskurso para makakuha tayo o mapaboran tayo ng desisyon na kumikilalang ang mga teritoryong inagaw sa atin ng China ay atin yan. Mga kaibigan, sipin ninyo, wala kasi tayo nakita. Itong mga mambabatas, di ba, ilang ulit kong sinasabi, wala bang maninindigan sa inyo? Wala na kaming leader. Wala nang namumuno sa mga taong nagmamalasakit sa bansa at sa mga mamamayan sapagkat hindi kumikibo ang mga mambabatas. Ngayon kayo kikibo nung magsalita. Ano kayo, pinagli sa alulod? Tagasalo? Sipin ninyo, dapat noon pa, upang makita ng buong mundo, sabi ko nga sa inyo, kailangan nating magsalita upang makapagpahatid tayo ng malakas na mensahe sa mundo. Lalo na sa mga bansang nagmamalasakit sa kapakanan natin. Nakakahiya naman tayo mismong mga pinagtatanggol, ipinaglalaban. Ang sarado ang ating mga bibig. Di ba kayo nahihiya? Yan sila Senator Lacson. Mahiya kayo. Wala naman kayong sinasabi na dapat manindigan siya. Ngayon, nakikiayong kayo para mapabuti na naman kayo. Para ang pangalan ni Lacson, si Senator Atras Abante ito Aabante, aatras. Mga kaibigan, wala naman kayo Hindi kayo makapanindigan dyan lang sa subdivision ninyo sa Ayala, Alabang. Gaano kayo karami dyan na public official at mga mambabatas na nakatira dyan? Pero bulag kayo. Gaano karami ang bahay dyan okupado ng mga inchik? Kahit hindi ako taga riyan, alam ko. Mga kaibigan, sapagkat mga kapitbahay ninyo ang nagsasabi sa akin. Bulag kayo. Ngayong nagsalita na, ngayong may UN, nakikisakay kayo para makaangkas na naman kayo sa publisidad. Dapat ginawa ninyo ang paninindigan ninyo. Di ba? Baka dahil doon ay mapilitan siya kahit walang yun. Ano sinasabi natin? Bakit walang resolution ng Senado? Para
ipatigil ang visa upon arrival. Nakikinabang kayo eh. Alam ba ninyo kung sino pinakamalaking player dyan sa Pogo na nagpapasok ng mga inchik dito? At sa mga construction na yan? Bukod kay Dennis Uy? Sino? Di ba si Kim Wong yung iniligtas ninyo sa pagnanakaw ng pera ng Bangladesh na $81 million? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano pa nga ba gagawin dito niyan? Kumbaga, invasion. Pananakop na yan eh. At saka, ikaw rin, Senator Lacson, na nagsabi na may mga 2,000 People's Liberation Army. Ilang buwan na nakakaraan nun? Nung sinabi mo yan. 2,000, more or less. Ang People's Liberation Army ng Inchik dito sa Pilipinas. Ikaw na nagsabi niyan eh. Ano ibig sabihin Bakit pumapasok yung military dito kung wala silang intensyon? Nalabagin ang national security. Threat yan sa national security. Ikaw lalo ka pa, PMA ka eh. Dapat yung PMA ngayon, tawag dyan Philippine Military Academy of China. Mga kaibigan. Kita ninyo, sabi ni Lacson, hearing the President, dahil daw narinig ang Presidente na nag-giit ng iginiit yung desisyon o yung award at matatag daw na tinututulan yung anumang pagtatangka na maliitin yung award na yan sa atin, inaward na ruling sa Pilipinas, pabor sa atin. Yan daw dapat, kaya yan daw ngayon dapat mabura ang mga pagdududa kung saan naninindigan ang Presidente. Buburahin mo andyan pa yung mga pogo. Ang mga pinayagan ng administrasyon na wala nang restriction, wala nang boundaries, ultimong kampo ng militar. Pinasok na nila. Sabi nga sa inyo sa Amerika estudyante pa lang natuklasan, mga ano pala yan. O di, revoke lahat ang visa nila. Di ba? Yung konsulado nila, ginagamit sa pagnanakaw ng mga impormasyon na magsasapanganib sa seguridad ng Amerika, pinasasara. Dito, wala ka namang ipapasara Mananatili ang relasyon mo. Hindi mo naman pinasasara yung Chinese Embassy. Ang ipasasara mo, yung pogo, illegal yun. At ipababasura mo yung visa upon arrival. Ipa-deport mo lahat ng inchik dito na nakapasok. Magagawa mo pa ba yun? Yan ang duda. Ang sasabihin mo walang pagdududahan na ngayon. Hindi mo na magagawa yan Nirecognize nyo yung illegal Binigyan nyo. Pagdating dito, nung illegal na, ginawan legal. Sipin mo. At ang masama pa, ang mga Pilipino na gustong magbakasyon dito, mga kababayan nating Pilipino sa abroad, kung hindi sila Philippine passport holder at sila'y mamamayan na ng Amerika o ng ibang bansa, kasama pala dyan, pati ibang bansa o Canada na
Hindi ka makakapasok. Kailangan Philippine passport. Para ka makapasok, kukuha ka ng visa. Sipin mo, sarili mong mamamayan yan. Lahat ng patakaran pinatutupad dito, puro laban sa mamamayang Pilipino. Saan ka nakakita ng bansang ganyan? Ang inaapi, yung kapwa mo, yung mamamayan mo. Oh, mga kaibigan, sipin mo kukuha kang visa ron. At pagdating mo rito, ang daming pababayaran sa'yo. Yan ang balita natin. Ang daming sisingilin sa'yo. Sapagkat itinuturing kang dayuhan sa sarili mong bansa. Kahit dual citizen ka, kung wala kang Philippine passport, mga kaibigan, isipin mo yan. Anong kagaguhan yan? Paano magiging kwanyo yan? Paano magiging consistent yan? Doon sa sinasabi niyang pinagtatanggol niya ang bayan laban sa China. Sino maniniwala sa iyo? Alam niyo, kawawa tong presidenteng ito. Sa totoo lang. Bakit? Wala ka ng credibility. Sa palagay mo, pagkatapos mong isa panganib ang seguridad ng mga bansang kaalyado natin, specifically Amerika, sabi ko nga sa inyo, pag nanganib ang security ng Amerika, lahat na manganganib. Lahat ng kaalyado niyang bansa malalagay na sa panganib. Paano kang paniniwalaan pagdating sa security? Sabi ko nga, di ba, nung una pa lang, matagal na sinasabi ko yun lamang intelligence information. Bakit wala kayong makuha? Wala kayo. Di ba sinabi ni Dolphin Lorenzana, hindi raw lalang kung ano nangyayari doon, pero alam nila, may mga military installation sa mga teritoryo sinakop ng China. Ba't wala kayong information? Ang Amerika meron. Ba't hindi binibigay? Lalo para silang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Kung ipasa nyo sa incheck, sino maniniwala sa iyo? Pagtitiwalaan mo ba yung ganyan tao? Kumbaga, may negosyo ka, kukuha ka ng kahero. Kailangan mo kahero, may restaurant ka. Maghanap ka ng cashier. Ano kukunin mo? Yung may record ng pagnanakaw? Siyempre hindi. Di ba? Paano ka pagtitiwalaan? Double talk ka. Dalawa bibig mo. Hindi ka naman si Mocha, dalawa bibig mo. Si Mocha, dalawa bibig niyan. Kasi may nagsabi sa akin ano sabi sa akin two heads are better than one daw. Si Bibian at saka si Mocha, iba naman. Two mouths are better than one. Dalawa bibig nila parehong gumagana yun mga kaibigan yung dalawang bibig nila. Ngayon, yan po, napakahirap ng, wala na. To see is to believe. Di ba? Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Mga kaibigan. Paano mo patutunayan yan? Yan yung sinasabi nating mga barometro. Para maramdaman ng China na talagang totohanan yung sinasabi mo at maramdaman din ng mga kaalyado nating bansa na totohanan yung sinasabi mo. Wala ka ng kredibilidad sa pagsasalita Wala na Double talk di ba? Iba sinasabi mo ngayon, iba bukas. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Ini-expect mo dahil dyan sa talumpati mo lang yan, na-erase na lahat. Yun ang gustong palabasin ni Senator Lacson. Kung nga Senator Lacson, manap-hanap ka ng isyong medyo magiging kapanipaniwala ka.
Kaya minsan ayaw na namin basahin yung pinagsasabi mo eh. Hindi na kami naniniwala sa iyo. Di ba? Magsasalita ka ngayon. Bukas, kakambyo ka. Eh kayo itong pare-pareho ka hindi marunong manindigan eh. Oh. Nakikisakay kayo. Media mileage, mga kaibigan, para mapag-usapan sila. Hindi ka naman kasali dyan. Oh. Di ba? Wala naman kayong ginawa. Sana kung may ginawa kayo, katulad ni Carpio, katulad ni Albert de Rosario. Ganito lang yan eh. Yung isang tao, di ba? Nakita mo, nasira ang buhay ng isang tao. Sasabihin mo, kakilala mo pa naman. Kung di mo man kaibigan, kakilala. Ito talaga si ano. Kasi ikaw yung ginawa mo, ganito, ganon eh. Yan ang ugali nyo eh. Wala ka namang ginawa nung yung tao nangangailangan ng tulong bago siya napariwara. Di ba? Sana tinulungan mo tapos tsaka ka nagsalita. Ngayon hindi. Kayo, wala namang kayong ginawa eh. Nagbibingi-bingihan kayo, bulag-bulagan kayo sa pasukan ng mga inchik dito eh. Ningas kugon. Mga kaibigan. Oh, di ba? Bakit? Meron kayong iniiwasan. May protector yung mga inchik na yan. May arrangement yan. Bakit kayo papayag kung hindi kayo namamantikaan ang uso ninyo? Di ba? Sana kung talagang totohanan, pwede kayo magsalita ngayon. Oh, katulad ni Justice Carpio, sila may credibility na magsalita. Bakit? Meron silang ambag na malaki dyan eh. Sila yung mga tumindig eh, at nakipaglaban para tayo makakuha ng pabor na desisyon. Oh, mga kaibigan. Wala nang naniniwala. Ha? Kakaawa, sayang lang yung effort nyo kung di nyo tututuhanin. Lalo kayong mababaon sa kahihiyan. Yung mga pinagsasasabi nyong yan. Oh. Aantayin namin kung, sabi ko nga, subukan mong totohanin yan, gawin mo lahat yung mga sinasabi natin. Pauwiin mo lahat yung mga inchik na yan. Kansilahin ninyo yung visa upon arrival. Ipasara ninyo mga pogo. Oh, di ba? Oh. Sisimulan naming manawagan. Suportahan ka namin laban sa China. Wala, inilagay mo kami sa panganib lahat eh. Kinumpormiso mo kami. Yung mga kasunduan na yan, kayo lang ang nakinabang dyan. Walang Pilipinong nakinabang dyan. Ultimong construction dito ang tinatayo. Ang nagtatrabaho, inchik. Construction worker, inchik. Ano na pala ng Pilipino riyan? Oh. Sipin ninyo yan. Kaya, at base value, tatanggapin mo yon, paniniwalaan mo yon. Yung mga salita nila Del Rosario, sila nagbibigay pa sila ng baka sakali totohanin. Saka si Justice Carpio, di ba? Baka sakali yun. Benefit of the doubt, mga kaibigan. Pero ako, hindi na ako maniniwala eh. Unless merong katibayan. Ano yung katibayan? Yung sinasabi natin. Pasara mo, pogo. Lahat. Ha? Oh, ipa-deport mo. Pa-cancel. Yung mga inchik na pumasok dito simula nung administrasyon mo. Kanselahin ninyo. Lamukusin ninyo. Yung inilabas na department order ni Aguirre na nagbibigay ng visa upon arrival sa mga inchik dito sa ating bansa. Pero wala na po tayong oras, mga kaibigan, sa ating pong palatuntunan na napapakinggan sa DWBL alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pansamantala po magpapaalam tayo.
Pero wag po kayong alis dahil babalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang sandali. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire.